madaling salita, ang mga fake foods na maraming asukal at artificial na ingredients plus ang sedentary lifestyle ay nagresulta sa weight issues at sakit na dati matanda lang ang meron. Mas peke ang pagkain ngayon, mas mura. Mas tunay at sariwa ang pagkain, mas mahal. At dahil palatable or masarap sa panlasa ang murang pagkain tulad ng commercialized foods, ito ang malimit na binibili ng mas maraming tao. Then sa pagiging modern ng pagkain, modern din ang technology. Advanced. Lumabas ang mga cellphones, tablets, computers, naglalakihang TV na unlimited ang palabas, automated at electrical appliances na nakakapagbigay ng entertainment at convenience sa gawaing bahay. Ang mga bata hindi naglalaro, pati gawaing bahay, magulang na ang nagawa. At habang nakatanghod sa screen, be it computers or tablets or cellphones or TV, may junk food o pagkain sa kamay. At maya-maya, punta sa kusina para mag-snack. Pag naman nasa school ang mga kabataan, dadaan sa kung saan kainan kasama na yung milk tea or coffee shop. At doon, available ang mga murang donuts, ice creams, pastries, pasta, at kung ano-ano pa mga pagkain na matamis at masarap sa dila. Nabebela ng sobra, kumbaga, ang mga kabataan. Nahilig sa pagkain ng katawan na wala namang nutritional value. Ang resulta, bumibigat kaysa normal ang timbang. At sa pagbigat ng timbang, kasamang naglalabasan ang mga sakit na pangmatanda. Ano ang kondisyon ng mga kabataan ngayon sa pagbigat? Mabigat kumilos, dapuan ng sakit, tulad ng ubo, sipon, lagnat, asma, madaling hingalin, at antukin. Sa pagdaan ng panahon, nadidevelop ang chronic disease. At dahil bata pa nga nasimula ng ganitong klase ng lifestyle, batang edad din sila nagkakasakit. Hindi tulad ng mga magulang natin noon na kung saan edad sila inabot ng ganitong lifestyle, doon din naman lalabas ang sakit, kaya iba-iba ang age bracket. Ang pinakabatang na-diagnose na may type 2 diabetes sa buong mundo ay 3 taong gulang from Texas, USA. Can you imagine? Just 3 years old. Sa Pilipinas, ang age na may na-diagnose sa kabataan ng chronic illness tulad ng type 2 diabetes ay nasa edad na 10 to 19 years old as of 2021 na datos. Can you imagine kung ang mga susunod na kabataan ay puro may chronic or lifestyle illness? Diyos ko, anong mangyayari sa ating mundo? Ibig sabihin, darating ang panahon na ang population natin ay puno ng may mga sakit na tao. Anong nagpapalala ng ganitong sitwasyon?